heard someone whistling at me from outside the window, and when I looked, someone was speaking. I thought maybe it was a person or someone working outside the building. What is up everyone? No Reason here once again. Magandang gabi sa inyong lahat and welcome back. And ngayong gabi, itong episode na naman na ito ay magbabasa na naman tayo ng tatlong nakakatakot at nakakakilabot na storya from the internet, to be specific, from Reddit. Ang isa ay tungkol sa isang medtech intern na may kakaibang naranasan sa isang lumang ospital. At ang isa naman ay mula sa Manila Memorial Park na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ng mga fellow runners na kagaya ko. At ang pinakahuli ay tungkol sa isang misteryosong nilalang na umano'y nagpapakita malapit sa isang malunggay tree sa may Bulacan. So wag na natin patagalin to. Kung handa na kayo, alam nyo nang gagawin nyo. Patayin nyo na ang ilaw, lakasan ng volume, simulan na natin to. Ang unang storya na babasahin natin ngayon ay pinamagatang internship. Nangyari lang to last February 2025. It was February 2025. I was a medtech intern then. And it was the second half of my internship. So I got deployed to Veterans Quezon City. And my first schedule was a night shift. I already heard some horror stories here even before I became an intern because I regularly took my grandparents for the checkups, so I kind of already knew the ins and outs even before I started my internship here. As I've said, I was a medtech intern, so the lab was upstairs, but before you get there you have to pass through many hallways with windows even upstairs. I'm not really easily scared. In fact, I'm pretty brave. But the overall ambience is creepy. It's an old veteran hospital. And I have a really strong gut feeling that certain spots have ghosts. So here we go, around 2:50 a.m. I was doing ward rounds for blood extraction in the pulmonary ward. I passed through this hallway, because I had no choice. At the end, when you take a left turn, that's the ward. Then I got startled because I heard someone whistling at me from outside the window, and when I looked, someone was speaking. I thought maybe it was a person or someone working outside the building, but it didn't make sense because first, it was a strange hour, and second, why were they whistling at me when I didn't even know them? At first, I couldn't make out the face, so I got a little closer to the window. And when I saw, it looked like they had rotten wounds and were wearing a cap, beret, I don't know, just something military style. So I just hurried my walk. After I got the sample from the patient, I went up to the lab and told them what happened. But the staff there seemed too used to it, though they believed me because they also had experiences. Grabe ang creepy nun guys, especially kung titignan nyo yung picture ng hallway na sender. Diba parang ang dilim ng hallway, tapos you can imagine na diba may mga window na madadaanan, and it's a creepy hour kasi graveyard shift 2:50 a.m. Tapos biglang may sisipol sa'yo, and then from those window may biglang nakatingin sa'yo. I mean, even if it's a person, it will still scare the shit out of you, diba? And the mere fact that it's paranormal, I don't know. Sobrang creepy nitong story to. Kayo guys, ewan ko, for me, parang pag mga hospital talaga, especially mga old hospital, sobrang creepy, diba? So, I don't know about you guys, kung may scary experiences kayo, might as well share nyo na rin. Okay, ang pangalawang story natin na entitled Manila Memorial Run. Ito yung parang common na kwento sa mga iba't ibang klaseng runners na narinig na natin. And actually sabi nila pasa-pasa na daw itong istoryang to, especially dito sa specific lugar na to na Manila Memorial Run. Or Manila Memorial Park to be specific. So basahin natin sabay-sabay. I recently shared a creep encounter involving children at Manila Memorial Park.
To summarize, I used to run there almost every day because it's peaceful, surrounded by huge trees, and best of all, there are no cars. It always felt like the perfect place for a long run. That changed after I encountered a group of children wearing the exact same clothes, quietly asking me where they were. If you haven't read it yet, check my previous post. Basahin natin yung previous post niya later. Since then, I stopped running there. Recently, I heard that management has started limiting the areas where runners are allowed. The deeper parts of the memorial are reportedly no longer open for jogging. I also spoke with a few fellow runners. According to them, stories have been circulating about other runners experiencing strange sightings. Children or even people who were said to have gone missing. These are only accounts shared among runners, but they also mentioned that the management has reportedly been receiving reports because some lot owners have become disturbed or uneasy about the incidents. Whether they're just stories or something more, I honestly don't know. But one thing I do know is that after what I experienced, I don't think I'll ever run in the deeper parts of Manila Memorial Park again. Creepy nun guys ha, especially na ang involved is mga bata, diba? So, I don't know about you guys. I haven't run dito or I haven't been actually to Manila Memorial Park. So, kung may mga nakapunta na kayo, I'm not quite sure how it looks. Pero marami na rin akong mga runner friends na nagsasabi na medyo may mga creepy vibe nga daw, especially for running alone. Kasi tendency dahil sabi nila malawak nga daw ng cemetery. Tendency na kapag if you're running alone, there are parts na mag-isa ka na lang, diba? Wala kang kasabay, especially kung medyo alanganing oras. And yung encounter niya sa mga bata na nakakasuot ng exact same clothes, diba? Almost every time na tumatakbo siya, parang ewan ko, kung sa akin yun mangyayari, hindi na ako tatakbo talaga ton. So guys, ito yung previous post na connected dun sa Manila Memorial Run na binasa natin. Ito yung previous post niya. Kasi apparently yung nag-share ng story na yon ay araw-araw tumatakbo daw sa Manila Memorial Park. And lagi niya nga na-encounter yon. So basahin natin. Gusto ko sana i-share tong experience ko kanina, kaso pag kinakwento ko kasi sa iba parang di ka pani-paniwala. May naka-experience na din ba kaya sa inyo nito? Daily runner po ako, as in everyday jogging. Taga Paranaque po ako and usual na joggingan namin ay sa Manila Memorial Park. Maaliwalas, walang sasakyan. So kanina po nung natakbo ako, nasa may area po ako na di masyado dinadaanan ng mga runners. Yung pinakakasuluk-sulukan. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, diba? Kapag may tendency talaga na kapag tumatakbo ka sa cemetery, kasi back then, I used to run in a cemetery and may mga parts talaga sa cemetery na kapag tumakbo ka, tendency talagang ikaw na lang mag-isa. Kasi nga, malawak eh. While running po, natanaw ko sa mga 100 meters na may kumakaway sa aking bata. May kasama siyang dalawa pa. Naka-white po sila, naka-slacks na black. Medyo tinanayaan na ako ng balahibo, binagalang ko takbo ko, then inalis yung left earphones ko. Nagtanong yung bata, "Kuya, nasa na po kami?" Grabe yung ulo ko, parang tumitibok-tibok na, tsaka parang sobrang naiiyak na ako. Tinas ko na lang yung shoulder ko to give a sign na di ko alam. Dumire-diretso na ako, di na ako lumingon uli. Sama ko po dito yung part ng air ng memorial na nakasalubong ko sila. Till now po, kinikilabutan pa din ako. So eto daw yung area na yun, tumatakbo siya. So ito yan, connected yan dun sa second story and sobrang creepy nga guys, kasi nung dinescribe niya na dito yung mismong suot ng mga bata, kasi nung una, dun sa unang kwento niya, akala ko yung suot ng mga bata is ordinary clothes lang. Although kung paulit-ulit naman na nakikita mo na gano'n yung suot, diba, ang creepy pa rin. Pero ito yung mas na-creepyan ako dito sa dinescribe niya na naka-white at naka-slacks na black. So meaning, it's either, diba, alam niyo na yun. Creepy. Okay, ang last story na babasahin natin ngayon ay nangyari sa Bulacan at pinamagatang may nakikita ako sa malunggay tree namin. Sa bata pa lang ako, nakakaramdam ako ng entity or ghosts. At first, takot ako kasi minsan nagkakasalubong kami sa mata. Nakakatakot nga. Pumipikit na lang ako agad. I was only 6 years old when I learned about this ability. Iyak ako nang iyak sa mama ko ay nagtatago ako lagi sa closet ko or naglalagay ng kumot na kang para di ako na lang kumot na lang
I believe this is na lang. Kumot na lang para di ko makita. Not until last year, lumipat kami ng house ng asawa ko sa Bulacan. So, this was way, matanda na yung sender. Malaking house, bungalow, and may garden. Naglagay ako ng 20 chickens as alaga para lang dagdag eggs din or minsan kinakatay ko, but every time pumupunta ako sa Manukan, may nakikita akong shadow. No face but blurred lang yung mukha. But after 3 weeks, that's when I started talking to it. Lagi ko sinabi na bakit andito ikaw and bahay niya ba ito? Di ka pa ba nakaka-cross sa kabila? Then nagulat ako bigla siyang may tinuturo. So apparently kinakausap niya na yung entity dito. So tinatanong niya kung di pa ba nakaka-cross yung entity sa kabilang buhay at kung bahay niya daw ba yung nilipatan nila. Then nagulat ako bigla siyang may tinuturo. Di ko magets nung una ano yon at anong ginagawa niya. Tinuturo niya yung isang side ng garden. Nilapitan ko and tinawag ko yung boy namin. Sabi ko tignan lang niya and nagulat siya sa may malunggay tree na may bone fragments. Parang mga ipin. So ayun, nakita namin na may mga parts ng buto. Di ko alam kung anong buto yon. Pwedeng aso, pusa, etc. So after a week, tahimik lang. Di ako nagpupunta sa Manukan pero may isang gabi habang naglalaro kami ng anak ko, bigla ko nakita yung shadow ulit. Natakot ako kasi nakatingin siya sa akin and lumalapit. OMG. Talaga. Napapikit ako dali-dali kong kinuha anak ko. Ano kaya gagawin ko? Lumipat ng area uli? Sa kanya kaya yung mga buto na nakita namin? Kawawa naman or baka pinatay kaya siya at hindi matahimik ang kaluluwa. Nakakaparaning tuloy. And that ends the story pero medyo bitin kasi parang walang closure. Walang closure dun sa entity eh. Hindi natin alam kung kanya nga ba yung buto kasi hindi natin nuloy ni sender eh, diba? And apparently parang nangyayari pa rin siya hanggang ngayon nangyayari pa rin siya kasi hindi naman sinabi ni sender na nilinis na yung buto or pinagpray nila or whatnot, diba? And the mere fact na nakita niya ulit yung shadow na palapit sa kanya, it means parang for me parang may kailangan sa kanya eh. Baka nagpapatulong, baka kasi wala silang ginawa eh. Tinuro na nga ng entity yung buto kung nasan, tas parang wala naman silang ginawa. So talagang magpapakita pa rin yun sa kanila. I mean, that's for me, diba? So dapat kahit papano ang ginawa nila, siguro nilinis nila yung buto or pinagdasal nila, diba? Or pina-imbestiga, baka may mga dun sa ilalim ng puno may buto pa, diba? Yun lang naman sa akin. And that's about it sa ating episode ngayon. Sobrang sulit nung tatlong story na yun. Actually, isa may bonus pa eh, kasi diba may connected story pa yung sa Manila Memorial. Grabe, isipin nyo, tatlong magkakaibang kwento pero pare-parehong nagbigay ng kakaibang pakiramdam, which is parang scary, creepy. Pero kayo, kung papipiliin kayo sa tatlo, ako kung papipiliin ako sa tatlo, gusto ko yung sa Manila Memorial. Not because I'm also a runner, pero connected yung dalawang story niya eh. Diba? It means na talagang nangyayari talaga ng hindi once, hindi twice, or maaring nangyayari din sa ibang runners. Hindi lang siya, diba? So comment nyo rin kung may gusto kayong story dun sa tatlong binasa natin or kung may gusto kayong ipabasa sa akin, ipareact, alam nyo nang gagawin nyo. And don't forget to hit like, subscribe na rin, and hit that notification bell. So kung nag-enjoy kayo, alam nyo nang gagawin nyo. Kita-kits sa susunod. I'm No Reason. Ako nga po pala si No Reason ulit. See you in the next nightmare.